Para sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos, muli tayo po'y dumako sa unang sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. At sa pagpapatuloy po natin sa pag-aaral dito sa sa sulat ni Apostol Pablo para kay Timothy, tayo'y naririto na po sa chapter 3 ng ah, aklat na ito. At tayo po'y bumasa sa chapter 3 at verses 1 to 7, ngunit ang atin pong focus ng atin pong pagbubulay sa salita ng ating Panginoong Diyos ay sa ikalawang bahagi ng verse 2 hanggang sa verse 3. Ito po ang sabi sa salita ng ating Panginoon. Tapat ang salita, kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. Kailangan na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isang babae, mapagpigil, matino ang pag-iisip, kagalang-galang, mapagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo, hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon, hindi palaaway at hindi maibigin sa salapi. Dapat ay pinamamahalaan niyang mabuti ang kaniyang sariling sambahayan, sinusupil ang kanyang mga anak, at may lubos na paggalang. Sapagkat kung ang sino man ay hindi marunong mamahala ng kaniyang sariling sambahayan, paano niya pangangalagaan ang iglesia ng Diyos? Hindi isang bagong hikayat, baka siya ay magpalalo at mahulog sa kahatulan ng Diablo. Bukod dito'y dapat din namang siya ay magkaroon ng mabuting patuto mula sa mga nasa labas, baka siya mahulog sa kahihiyan at bitag ng Diablo. Pagpalain nawa tayo sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, gaya ng ating nasabi, we are in the section of First Timothy chapter 3 at dito sa bahaging ito, dito sa section na ito ng sulat na ito ni Apostol Pablo, it deals about the qualification of elders. At last time nga na umpisan natin ang pagtingin dito sa qualification or yung blamelessness nitong eldership position. So, gaya ng anumang mga institusyon, no, mahalaga ang may pangunguna ng isang leader. Sa isang gobyerno man, sa isang grupo man, ay mahalaga o ang ginagampanang bahagi ng isang leader. Ganun din po sa iglesia ng ating Panginoong Diyos na may tuturing natin the church as the most essential and most significant institution on the face of the earth. At dito nga, nagre-require din ng leadership, yung pamumuno. May nire-require din na mamumuno sa iglesia or sa kawan ng ating Panginoong Diyos. So kung ang mga tao ay maluluklok or malalagay sa position ng eldership, kung ang isang tao ay malalagay sa position ng eldership sa iglesia na hindi naman karapat-dapat or hindi siya qualified doon sa position na iyon, ay magdudulot ito ng devastating results in the body of Christ. Kaya nararapat na tignan natin yung kung ano ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos, kung sino at ano nga ba ang katangian ng mangunguna sa kaniyang iglesia. That is why God designed and equipped certain men and called them in the leadership role in the church. Sinasabi natin that God designed it and equipped certain men dahil hindi po ito natural na katangian ng isang tao, bagkus ito'y kaloob na nagmumula sa ating Panginoong Diyos na magtatalaga ng mga tao, ng mga under shepherd sa kanyang iglesia. So we have seen last time some of the qualifications of an elder for him to be considered blameless. At nabanggit nga natin doon that blameless or yung sa ibang translation ay above reproach, it does not mean that it is a sinless man or sinless perfection. But
it is someone that there is nothing at his present state for which you can accuse him, or walang may accuse laban sa kanya. Ang kanyang buhay is not marred by some obvious sinful defect. Ganun po yung ibig sabihin itong blamelessness na ito. So nawa hindi ating pong paglilinaw, hindi po ito sinlessness or hindi po ito perfection ng isang tao, dahil wala po ni isang tao na blameless or perfect sa kanyang sarili. So ito po ay kalagayan ng tao na kung saan walang at his present state uh, after his conversion, he is not marred by some obvious sinful defect. At yung above reproach na ito is atin pong tinignan sa iba't ibang bahagi. Meron nga po tayong tinignan last time na 4 na qualities para masabi na ang isang tao ay blameless. So ilan pa lamang yun, no? Maraming list dito na nakatala dito sa atin pong binasang section sa chapter 3 verses 1 to 7. At tinignan natin last time yung 4. Yung una doon, nasa review, to be above reproach is to be husband of one wife. Sinabi natin that one husband of one wife means one woman man. So ang issue po doon is it does not refer to his marital status but to his moral character. To be one woman man is someone maintains his sexual purity not only in his conduct but also in his thought. And pangalawa po na ating tinignan last time, he also ang isang elder, isang tao ng ating Panginoong Diyos, tagapanguna sa kanyang iglesia, he also must be temperate. So it literally means wineless. Ito po yung literal na meaning nito, wineless or unmixed with wine. But in the metaphorical sense, which maybe it is the primary sense, means it is someone who is alert, someone who is watchful, vigilant, and clear-headed. Malinaw ang pag-iisip. So this is a man, a leader must be one who thinks clearly and possess inner strength to refrain from any excesses. Kaya sinabing he is alert, watchful, and vigilant. And thirdly, last time natin po tinagnan, he must also be prudent or self-controlled. So ito pong quality ito is a result of being yung sinundan nito, yung temperate or being alert, watchful, vigilant. So he is a well-disciplined and knows how to order his priorities. So nagbubunga po ito mula sa pagiging temperate mind. He knows where to focus his mind, and it is to the focus on the spiritual things, that he is seeing the world through the lens of God's eyes. And pang-apat nating tinignan last time, an elder must also be respectable or sinabing prudent. Prudent yung sinundan nito. A man also be respectable. So ito po rin yung result ng pagiging prudent. A man prudent in mind or well respectable, magbubunsod po ito ng pagiging orderly sa kanyang buhay. So it starts in the mind and it manifests sa kanyang buhay. So his well-disciplined mind will lead to well-ordered life. At yan po yung ilan sa mga nakita nating qualities of a man of God to be a leader, to be qualified as a leader para masabing siya ay blameless. At ngayon naman tayo magpapatuloy to the other moral qualifications listed in verses 2 and 3.
Ang sabi po dito sa verse 2, therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, above able to teach, not a drunkard, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. So dito po, meron po tayong makikitang anim, again, na katangian, qualification, moral qualification ng isang tao ng Diyos uh, for him to be called a blameless or an above reproach man. At nawa tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos sa pag-aaral ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoong Diyos, muli kami pong pakumbabaan na kami po ay lumalapit sa inyo, dumudulog sa inyo ng inyo pong pagtulong sa amin pong pag-aaral ng inyo pong salita. Lord, illuminate your words na makita namin ang inyo pong kalooban sa mga ito at nawa matanggap namin ang mga katotohanan sa inyo pong salita. Continue to help us, equip us sa amin pong kaisipan upang maunawaan namin ang inyo pong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Unang qualification dito or unang characteristics na naman dito na ating titignan sa pagpapatuloy natin sa verse 2 is yung katangian to be hospitable. So, the word hospitable, nagmula po ito sa Greek word na philoxenos. It is a compound word na ang pinagsamang word na yung unang word is to love, philo, at yung ikalawang word means stranger. So it literally means to love strangers. So it is commanded virtue na kailangan taglayin ng isang tao ng ating Panginoong Diyos. So sa Romans chapter 12 verse 13, ito po yung kinumand sa mga tao ng Diyos. Romans chapter 12 verse 13, ito ang sabi, magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal at magmagandang loob sa mga dayuhan. And even sa Hebrews chapter 13 verse 2, alalahanin ninyo ang mga bilanggo na parang kayo'y nakabilanggong kasama nila, ang mga inaapi na parang kayo rin. Hebrews 13 verse 2, tama? 2, sorry, 3. 13 verse 2, huwag ninyong kalimutan ang magpatuloy ng mga dayuhan, sapagkat sa paggawa nito, ang iba ay nakapagpapatuloy ng mga anghel nang hindi nila namamalayan. So, ito yung kinocommand sa mga believers in all Christians. Ito po yung kinocommand. But ito rin po ay specific na katangian dapat na tinataglay ng isang tagapanguna ng iglesia. To be hospitable or to love lovers, to love strangers. So this must be an exemplified virtue in the life of an elder, in a life of a pastor. It does not, ang ibig pong hindi po ito limited. It does not refer to entertaining friends, but showing hospitality to strangers. Hindi naman po sinabing maging mapagpatuloy po kayo sa inyo pong mga kaibigan, sa inyo pong mga kakilala, but sa mga dayuhan ang binanggit, sa mga strangers. So, naturally, ang isa pong tao sa kanyang natural state, a man would give special care and attention lamang to friends. So, kung atin pong titignan, susuriin ang mga tao at even siguro sa ating pong mga sarili, that a man naturally give special care lamang and attention pagpapaanyaya sa kanyang mga kaibigan.
But hindi po yan ang tinuturo ng verse na ito at maging ang pagtuturo ng atin pong Panginoong Hesukristo sa Luke chapter 14 verse 12. Sinabi niya doon that to show hospitality to those who cannot repay you back. Luke chapter 14 verse 12. 14:12. Sinabi rin naman niya sa nag-anyaya sa kaniya, kapag naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan o ang iyong mga kapatid o ang iyong mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay. Baka ikaw naman ay kanilang aanyayahan at ikaw ay gantihan. Subalit, kung maghahanda ka ng piging, anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga lumpo, ang mga bulag, at pagpapalain ka sapagkat wala silang may gaganti sa iyo, gagantihan ka sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. So ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo na during that time, inaanyayahan lamang ng mga ah, tao yung kanilang mga kaibigan na kung saan mag-aanyaya rin sa kanila in return. Ngunit hindi po ito ang sinasabi. Kung hindi ay show hospitality to those people who cannot repay us back. So, exemplified po dapat yung virtue or character na yan sa isang tagapanguna ng iglesia. Bakit po kaya nasabi that uh, nasabi dito that kailangan na maging mapagpatuloy or mapagpatuloy sa mga dayuhan ang isang lingkod ng ating Panginoong Diyos. In the ancient world po, hindi naman po katulad sa ating kapanahunan, no? During back to that time, no, hotels are not readily available. At kung meron man po, it is not a safe place to stay. Ayon po sa aking mga nabasa na sinasabi nila na ito pa nga yung mga lugar na kung saan nirarab or ina-abuse, ginugulpi yung mga dayuhan itong mga lugar na to. It is not a place, safe place to stay. So yung pagiging hospitable ng mga household of Christians during that time who are welcoming strangers, lalong-lalo na yung mga nagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos, whenever they are accepted or tinanggap sila sa sa mga tahanan ng mga Christian, ay napakalaking bagay po kung ito'y kanilang nararanasan. Napaka-essential po itong virtue na ito during that time dahil nga sa pangangailangan ng mga matutuluyan during that time. So, nararapat din lamang na sa isang tao ng ating Panginoong Diyos, uh, especially binabanggit dito, it is a qualification or it is a character ng isang overseer ay maging mapagpatuloy ng mga dayuhan. So, isa pong malinaw na ibig sabihin po nito is uh, ini-associate ng isang leader, ng isang overseer ang kanyang sarili sa mga tao. It means elders must not elevate themselves in a place where they are unapproachable. So, a hospitable man, a hospitable household is approachable. So hindi niya sinisiklud yung kanyang sarili sa iba. So siya ay dapat na maging approachable sa mga tao. So they are to be available and has a true character to be open to those who are in need. So, yan po yung unang character na atin pong titignan dito, hospitable. Ikalawa is yung able to teach. So, able to teach or up to teach. So, itong character po na ito is the only ministry skill
or gift enumerated among the aspects of characters that fill out this leadership profile. So parang ito lamang yung skill. Lahat po dito is yung katangian, character, but dito makikita natin it is a ministry skill, but hindi po ito nahihiwalay sa pagiging moral character. Hindi po ito limited sa pagiging skill, as makikita po natin, may papaliwanag po natin mamaya. So in Titus chapter 1 verse 9, mas ipinaliwanag itong qualification na ito. Apostle Paul explained more on this qualification in details. Titus chapter 1 verse 9, sinabi po dito, dapat na kanyang pinanghahawakan mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo, upang makapangaral siya ng wastong aral at pagpabulaanan ang mga sumasalungat dito. So dito sinasabi na at sa tapat na salita ay may tuturo niya ito at upang makapangaral siya ng wastong aral. At hindi lamang tumitigil doon sa pagtuturo ng wastong aral, kundi dahil sa the man of God is skilled in teaching, mapapabulaanan din niya ang mga sumasalungat sa wastong aral. So, hindi natin maalis that mayroong sasalungat sa wastong aral na ipinapahayag natin at ipinapahayag ng mga tapat na nangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, kaya ito po ay isang katangian or skill na tinataglay dapat ng isang leader. So a skilled teacher is someone that is gifted by God. Naturally, hindi rin po ito, maraming mga matatalino, wise men, matatalinong tao, brilliant sa kanilang pag-iisip in the secular world, but they are not a skilled teacher. Pag isasalang mo sila, pagdating sa pagtuturo ng salita ng ating Panginoong Diyos, they are not a skilled teacher, no? Maraming mga magagaling, matatalino, sobrang talino mga tao. But pagdating sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, it is a gift na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. So, it is a spirit-given enablement to teach God's truth effectively. Ito'y nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang isang tao or lingkod or isang leader ng iglesia hindi dapat magmalaki na ito'y kanyang sariling kakayahan, sariling karunungan, but it is a spirit enablement na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos para sa edification ng kanyang iglesia. He must also have a deep understanding of doctrine in order to nourish the flock of God. So ano ang ituturo ng isang lingkod ng ating Panginoong Diyos kung hindi siya mayroong malalim na pagkaunawa, malalim na kaunawaan sa doktrina ng Panginoong Diyos. Mga doktrina patungkol sa ating pananampalataya. Sabi nga ni John Calvin, no, it is not artful speaking, but wisdom in applying the Word of God judiciously to the advantage of the people. So hindi lang ito po yung artful speaking ability, but it is the wisdom daw, sabi ni John Calvin, in applying the Word of God to the advantage of His people. So, kailangan po nating malaman that the giftedness na ipinagkaloob sa tagapanguna ng iglesia is kagaya ng ating sarili kanina, hindi ito hiwalay sa pagiging sa pagkakaroon ng moral qualification ng isang elder. Sinabi natin that this is a skill, gift of skill or ministry skill na tinataglay ng isang tao. But hindi po ito hiwalay sa pagiging moral qualification. Bakit? It is because
a good teacher must possess in his life what he is teaching. So hindi po hiwalay ang kanyang itinuturo sa kanyang ipinapamuhay. So ang isang teacher kung hindi niya ipinapamuhay yung kanyang sarili, walang value or walang saysay yung kanyang pagtuturo kung nakikita ng kanyang mga tao or nakikita ng kanyang mga tinuturuan. So, kagaya ng pagtuligsa ng ating Panginoong Kristo sa mga leaders of Israel, no? Jesus opposed the leaders of Israel at sinabihan niya silang mga hypocrites. Sinabihan niya silang mga hypocrites. Bakit? Kasi they are teaching the things of God, but they are not living in what they teach. Matthew Matthew 23 verse 1 to 4. Matthew 23 verse 1 to 4. Pagkatapos ay nagsalita si Jesus sa maraming tao at sa kanyang mga alagad na sinasabi, ang mga eskriba at mga Fariseo, tama ba? Matthew 23. Ang mga eskriba at mga Fariseo ay umuupo sa upuan ni Moises. Kaya't gawin at sundin ninyo ang lahat ng mga sinasabi nila sa inyo. Ngunit Ngunit huwag ninyong gawin ang mga ginagawa nila sapagkat hindi nila ginagawa ang sinasabi nila. Nagtatali sila ng mabibigat na pasanin at mahirap na dalhin at ipinapatong nila sa mga balikat ng mga tao. Ngunit ayaw nila mismong galawin ang mga iyon ng kanilang sariling daliri. So yan po ang sinasabi na tinataglay dapat ng ito po included sa pagiging moral qualification ng isang tao o tagapanguna ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. So, tinuligsa niya ang mga leaders of Israel, nagtuturo sila ng mga salita, mga aral ng Panginoon, but tinawag niya silang mga hypocrites. Hypocrites that nagtuturo sila but hindi nila ito ginagawa. They even sinabi pa nga mismo ng ating Panginoong Kristo na hindi man lang nila malift ang kanilang daliri para bigyang kagaanan or maging katuwang sila sa bigat na tinataglay dinadala ng mga tao. So ito po'y malinaw na salungat sa katangian ng ating Panginoong Hesukristo who is a great teacher. Kung ano yung kanyang ipinapangaral ay yun din ang kanyang ipinapamuhay. So it involves the moral included po ito sa pagiging moral character ng isang tagapanguna ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo po, ang another qualification na character na tinataglay ng mga tao na masasabi nating blameless is not addicted to wine. So very common, very practical po ito sa ating mga kaisipan. Hindi po ito mahirap na unawain. So not addicted to wine. So an elder should not have the reputation as a drinker or yung sinabi nga dito sa atin pong hindi mahilig sa alak or hindi maglalasing yung ibang mga ano, no? He should not involve himself in the sins associated to drinking. So, a man who is drinker has no place in the ministry. Imagine, no, kung isang tagapanguna or nangunguna sa ministry ng ating Panginoong Diyos is always associated sa pag-iinom, has a reputation for drinker, no? Paano may sasagawa ng maayos ang ministry ng pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos? Because this is the main na na gawain ng isang tagapanguna ng iglesia ang magpakain, maging example sa kawan ng ating Panginoong Diyos. So, He will surely cause serious sin and disaster to those who sees Him
as an example to follow. So magkukos talaga ng serious problem kung tinitignan nila siya bilang isang leader na dapat tularan. So doon lahat papunta ang kaniyang mga taga-sunod. So the Bible has serious warning on the consequences ng ganitong mga klase ng mga leaders who are drinkers. Isaiah 56 verse 9 to 12. Isaiah 56, 9 to 12. O sinasabi, kayong lahat ng mga hayop sa parang, kayo'y pumarito upang manakmal. Kayong lahat ng mga hayop sa gubat, ang kaniyang mga bantay ay mga bulag, silang lahat ay walang kaalaman, silang lahat ay mga piping aso, sila'y hindi makatahol, nananaginip, nakahiga, may bigin sa pagtulog. Ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailanman ay walang kabusugan. At sila'y mga pastol na walang pangunawa. Silang lahat ay lumilihis sa kanilang sariling daan, bawat isa sa kaniyang pakinabang hanggang sa kahuli-hulian. Kayo'y pumarito, sabi nila, kumuha tayo ng alak at punuin natin ang ating sarili ng matapang na inumin. At ang bukas ay maging gaya ng araw na ito, dakila at walang katulad. So yan yung mga katangian ng mga leaders na nagbigay ng serious warning ang salita ng ating Panginoong Diyos na hindi nararapat na ganito yung katangian, no? Pang-apat na qualification is not violent but gentle. So pinagsama ko na lamang ito, not violent but gentle. It literally means not a giver of blows or not a striker. So an elder must not react in difficulty or in difficult times with a physical violence, no? Imagine, no, kung isang leader ng iglesia, no, merong may diskusyon, may kaunting pagtatalo sa iglesia regarding the ministry, no? At magre-result na lamang ito sa pag magkaroon ng medyo may difficulty, may hindi pagkakaunawaan at magre-result na lang ito, ang isang leader is physically violent. So hindi naangkop, hindi maganda ang kakahinatnan. He must not settle na ang mga disputes sa iglesia, sa mga usapin patungkol sa ministry, hindi dapat ito uh, isettle ng mga physical violence or mga blows, but rather he should display kindness or calmness. He should display calmness. Ito nga yung pangaral din niya or yung encouragement or exhortation niya kay Timothy sa 2 Timothy chapter 2 verse 24 and 25. 2 Timothy 2:24 and 25, sabi niya kay Timoteo, ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay, magturo, matiyaga. Tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. So, kailangang may maamong uh, uh, merong maamong karakter upang hikayatin ang mga taong tumutulig sa, no? So imagine i-settle ang isang dispute sa paghahamunan na lang ng isang physical violence. So hindi po na angkop. So kaya po ito sinasabi that a leader or an elder, an overseer must not be violent. He must not be violent but gentle. So instead of being violente, he must be gentle. He should be considerate. Mayroong mga tumutulig sa iglesia,
lalong-lalo na yung mga marahil may mga inquirers sa mga iglesia, nagtatanong patungkol sa mga iba't ibang bagay, patungkol sa pananampalataya, kung hindi man mga mananampalataya, at maaaring humantong ito sa mainit na pagtuligsa minsan. But a man of God should be considerate. He should be forbearing and gracious. At kung magkaroon man ng hindi magandang ah, pag-uusap patungkol dito, he should easily forgive uh, human failures. Dahil wala ngang kahit isa man sa atin ang uh, perfect sa ating kalagayan. So, he should easily forgive human failures. Kasama po yan sa pagiging not violent ng isang tagapanguna ng Iglesia ng Diyos. So, he might face fierce opposition from outside the church or from the church, even from the church, no? Minsan may mga ganitong pangyayari, no? Nawa, hindi nga ito makita sa mga iglesia ng ating Panginoong Diyos. At maging sa mga unbelievers, may mga fierce opposition, no? Maging sa paghahayag na lamang ng salita ng ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa mga street preaching. Minsan siguro may mga may encounter na mga critical talaga pagdating sa paghahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, ang tugon dapat dito is not to repay evil with evil, but to repay them with good. Yan ang aral na itinuturo ng salita ng ating Panginoong Diyos na siyang tinataglay dapat ng isang tagapanguna ng kanyang iglesia. At ipinapakita ito sa katangian din ng ating Panginoong Kristo. Isang katangian ito, his trait, that he was abused. Ang ating Panginoong Kristo was abused or mocked by sinners, but he did not revile them back. Hindi siya abuse, nagsalita or gumanti man lamang ng reviling sa laban sa mga nag-abuse sa kanya. First Peter chapter 2 verse 23 and 24. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na may katarungan. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan na sa kaniyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat, ta, sa mga sugat ay gumaling kayo. So dito nakikita natin yung katangian. So ang example natin dito is no other than our Lord Jesus Christ, who is not a violent man. He is a gentleman. So pinapakita rin yung kanyang gentleness sa Matthew 11 verse 29. Magpapakita ng gentleness ng ating Panginoong Heso Kristo. Pansinin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. So, ganyan po ang ating pong Panginoong Heso Kristo. Ah, siya isang maamo. He is gentle. He is gentle. At yan po dapat ang isa sa katangian for a man of God to be blameless. For a leader, for an elder, for an pastor to be blameless. So an elder must be firm, kagaya ng ating pong Panginoong Kristo. He is firm in rebuking sin. He is firm in rebuking sin, but
an elder must be gentle. Firm sa pagre-rebuke ng sin, pero hindi po dapat mawala yung gentleness. So, hindi po madali yung ganyang katangian. Kaya nga sinasabi natin that it is a spirit gift na ipinagkakaloob ng Panginoong Diyos para sa mga tagapanguna ng kanyang iglesia. Panglima, not quarrelsome. Not quarrelsome, ibig sabihin po nito is peaceful or sa maibigin sa kapayapaan. Ano yung sinasabi sa ating teksto? Hindi mapusok, kundi mahinahon, hindi palaaway. Hindi palaaway, not quarrelsome or peaceful, or he is reluctant to fight. Hindi po yung hinahanap lagi yung away, no? Yung kanina, violent man, not a violent man, sabi. Ang violent is laging hinahanap yung basag ulo, yung fist fight, away siguro. But this man, not a character, not a quarrelsome, is reluctant to fight. So, hindi siya taong naghahanap lagi ng gulo, ng away. A contentious person in leadership will result in disunity in the church. So, merong mga nagaganap na pag-uusap sa ministry kung paanong papatakbuhin ng maayos, isasagawa ang mga gawain ng sa ministry. But kung ang isang leader is contentious, paano magiging united ang church sa kanilang mga dapat gawin, dapat ipatupad. So, there are times in the ministries of the church that needs to discuss. At kung ang isang leader has a contentious spirit, that things would not be discussed freely. Maaring reluctant ang mga tao na mag-voice out ng kanilang opinion, ng kanilang suggestions. So opinions and objections should be raised. Mahalaga din yan para magkaroon or makarating, mag-derive sa naayos na pagdidesisyon. But if the leader is quarrelsome, it may lead to conflict. Magkakagulo. Magkakagulo talaga ang isang meeting ng iglesia kung ang isang tao doon or lalong-lalo na yung leader doon is quarrelsome. So, pang-anim, last point natin pong pagtutuunan ng ating pansin sa pag-aaral natin sa umagang ito is not lover of money. Not lover of money. Karamihan po dito sa sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo, lalong-lalo na po sa chapter 6, ay uh, tumutukoy patungkol sa issues of wealth and poverty. So, some men dito sa iglesia ng Ephesus have tried to use ministry for financial gain. First Timothy chapter 6 verse 5, sabi dito, chapter 6 verse uh, 5 and 6 or 6 verse 5, sabi dito, pag-aaway ng mga taong masasama or umpisa natin sa verse 3. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahuhusay na salita ng ating Panginoong Hesukristo, at sa aral na ayon sa kabanalan, siya ay palalo, walang naunawa ang anuman, at siya ay nahuhumaling sa mga usapin at sa pagtatalo tungkol sa mga salita na pinagmumulan ng inggit, away, paninirang puri, mga masasamang hinala, pag-aaway ng mga taong masasama, ang pag-iisip at salat sa katotohanan, na inaakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. So, maari na ilan sa mga false teachers, false leaders dito sa Church of Ephesus ay ginagamit ang ministry or ginagawang hanap buhay, ginagamit ang ministry for their financial gain. So, ang root problem po nito is love of money. Love of money is the heart of
motivation of the false teachers. No, that is why the Bible exhorts us against this sin, yung pagiging lovers of money. First Thessalonians 2 verse 5. First Thessalonians 2:5. Sapagkat hindi kami natagpuang gumamit kailanman ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabal ng kasakiman, saksi namin ang Diyos. So, ganyan ang sinasabi ni Apostol Pablo patungkol sa kanyang sarili, patungkol dito sa exhortation against the love of money. At again, sa First Peter chapter 5 verse 2, First Peter 5:2, na pangalagaan ninyo, or verse 1, o umpisa natin ngayon bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa kaluluwalhatiang ihahayag. Ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. So, yung pagiging maibigin sa salapi, maibigin sa pera, ito yung heart and motivation of the false teachers, no? Kaya minsan, no, maaaring makikita natin ilag yung mga tao dahil sa mga kagagawan na rin ng mga false teachers, mga taong ginagamit ang ministry for their financial gain, no? Sa tuwing may maghahayag na lang ng salita ng Diyos, minsan, no, may expected ng mga tao, ay, magkano yan, magko-collect ng ano yan, donation or mamamahagi yan ng sobre. So parang nagiging famous na, no? Ah, ang mga ganun minsan ini-expect na ng mga tao na ganun ang mangyayari. Dahil na rin sa marahil sa kagagawan ng ilang mga ministers or mga false teachers na ginagamit nga ang ministry for their financial gain. So kaya maganda yung ginagawa ng ating pong mga kapatid na before they preach the gospel in the street preaching, na nagsasabi na kagad ng ating mga kapatid doon sa Cavite na hindi po sila naroon para maghingi ng donation or kumalap ng salapi, but ipahayag ng libre yung salita ng Ebanghelyo. And Jesus once was against the scribes nga. Hindi tumitigil ang pagtuligsa sa ating Panginoong Diyos patungkol sa ganitong mga gawain, patungkol sa mga kasalanan. Kung ating matatandaan yung sa mga naisulat sa mga Gospels, no, na ang ating pong Panginoong Kristo ay tinuligsa niya yung mga scribes and Pharisees, na sila pa yung nagli-lead and nag-allow sa mga money changers and mga merchants sa temple, no? Yun yung nilinis ng ating Panginoong Kristo, yung temple. Dahil ginawa nila itong uh, den of thieves. Den of thieves. At no doubt, nagbe-benefit doon yung mga leaders, yung mga Pharisees and scribes. Kaya nga sila nagalit sa ating Panginoong Kristo nung kanyang ginawa iyon. So, tinutuligsa ng ating Panginoong Diyos. Hindi ito kinukonsinte ng ating Panginoong Kristo. Itong pagiging greed and corrupt na mga leaders sa Israel. And even mga greed and corruption that lead uh, many churches, ito yung nagiging ugat ng serious problem or nagko-contribute din ng mga decline sa mga churches dahil sa ganitong greed and corruption. So nawa patuloy tayong manalangin na hindi tayo mahulog sa ganitong kasalanan, lalong-lalo na ang ating iglesia at ang mga iglesia na matapat na nagpapahayag
ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, ang antidote po ng pagiging lover of money is contentment. Contentment. Dito rin sa sulat na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo, ipinahayag niya itong ganitong antidote for this sin. People who are greedy are always thinking about what they lack. Sa kabaliktaran nito, those who are content lack nothing. Sabi sa 1 Timothy 6, verse 6 to 8, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. So, uh, ito yung lunas talaga na uh, lunas laban sa kasalanang ito. Contentment is the antidote for the sin of lovers of money. So, gaya ng ating sinabi kanina, sa conclusion, it is God who calls and equips men to lead His people, and by His grace, nagkaloob siya ng mga fruits of the Holy Spirit to His people. Hindi po ito ordinaryong natural na kalagayan ng isang tao to possess these characters. Maring sa dami ng mga list na ito, mag-fail ang isang leader. But we are not telling that all the leaders of church are perfect. Maaring may kahinaan din sila, for sure. At they are honest to admit ang ilan sa mga tinitingala nating mga tagapang-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos ay meron ding mga struggles pagdating sa mga ganitong kasalanan at patuloy silang humihingi ng panalangin at biyaya ng ating Panginoong Diyos upang mamortify din ang kalagayan nila sa ganitong mga kasalanan. So, hindi rin po tayo naiba sa kanila, no? So, ganyan din po dapat ang ating pong hiling sa bawat isa sa atin, no? Maging mga leader man o hindi mga leader sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. It is God who is calling men and equip them for this task, at ang ating pong Panginoong Diyos ang kailangan po nating hingan ng awa at biyaya niya upang patuloy na magampanan ito ng ating mga pastors, ng ating pong mga leaders. As an application po sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, it is God's blessing to His people for the church to call men and care and feed His church. So, He has given the leaders the qualities to live by this role. So these principles po, hindi lamang po ito para sa mga leaders ng Iglesia ng Diyos. It applies to all believers like us to seek to live a godly life. So kailangang matagpuan ito sa buhay ng mga leaders ng church. But pareho din natin silang tao na nangangailangan din ng ganitong mga biyaya ng Diyos. It is for us also, it applies for us also as believers to seek to live a godly life. Lahat ng kasalanan, lahat ng karumihan ay pantay-pantay kung saan matagpuan ito ng ating Panginoong Diyos. So, makita sana tayo ng ating Panginoong Diyos. Tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos, a believer who seeks to live a godly life na katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. And as a believer, we should also aim and strive to live a life that reflects Christ's character. At nawa, ma-maintain natin yung integrity in our personal life as well as in our public life for the glory of the profession of our faith, for the glory
of our God. At para naman sa ating mga kaibigan na wala sa ating Panginoong Kristo, itong mga katangiang ito ay bunga ng pagbabago ng Diyos sa isang tao. Binago ng isang Diyos ang tao sa kanyang natural na kalagayan at makakarating sa ganitong mga qualities, mga characters, a godly life. At sa kasawiang palad, hindi ito tinataglay na mga tao na patuloy na tumatanggi, tumutulig sa Panginoong Heso Kristo, nananatili sa kasalanan ang mga taong patuloy na tumatanggi sa ganitong pamumuhay. So, may your life be reflected or examined sa pamantayan ng naipahayag na mga katangian ng isang tao ng ating Panginoong Diyos. At kung hindi mo matagpuan ang iyong sarili sa mga qualities na ito, surely na ikaw ay hindi rin matatagpuan na katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoong Diyos. If you view yourself if you examine yourself in the laws of God, the Ten Commandments, kung dito pa nga lamang nag-fail ka na, sigurado mag-fail ka sa mga pamantayan ng ating Panginoong Diyos. At sa mga hindi makatupad sa pamantayan ng ating Panginoong Diyos, tunay or tiyak na judgment ang kanilang sasapitin. Pero may magandang balita, kaibigan, dahil wala nga talagang makakatupad ng kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanyang sariling kakayahan. Katulad namin, at inilalagak namin ang aming pananampalataya sa Panginoong Kristo na siyang kayang tumupad o siyang tumupad ng kalooban ng Diyos perfectly at nagpadanak ng kanyang dugo para sa kabayaran ng kasalanan natin. So nawa kaibigan, ikaw din ay tumungo sa or tumanggap sa katotohanan ito na ikaw ay makasalanan, nangangailangan ng kaligtasan, the you fail the standards of God for righteousness at magtatamu ka ng judgment on the judgment day. So, kaibigan, habang may panahon pa, nawa, ikaw ay magsisi sa kasalanan at tumungo sa Panginoong Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Tayo manalangin. Panginoon, salamat pong muli ang aming Ama sa katotohanan ng iyong salita, sa mga naipahayag na pagbulayan namin ah, sa iyong mga salita. Tunay nga, naturally, hindi matatagpuan sa isang tao ang mga ganitong katangian, O God. Ito'y pagkilos mo, O aming Panginoong Diyos, pagkilos ng iyong banal na Espiritu na pinalitan mo po ang pusong makasalanan, pusong bato at pinalitan mo po ito ng pusong laman, O Diyos, na tumatanggap, tumatalima sa inyo pong kalooban. Nawa, Panginoon, dinadalangin namin na patuloy na mag-raise up ka ng mga tao mo na mga tagapanguna mo sa inyo pong iglesia na katulad ng mga ito. Hindi man perfect, O God, alam namin that no one is perfect, but O God, may mga struggles din ang amin pong mga leaders. Dalangin namin na you continue to equip them, you continue to preserve them, O God, upang hindi po sila mahulog sa mga sins na siyang uh, magdi-disqualify bilang tagapanguna, bilang overseers ng iyo pong iglesia. Dalangin namin ito, O Diyos, maawa ka. In Jesus' name we pray. Amen.